Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon yon, nasa daan ng mga alagad patungong Jerusalem, nauna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinuklod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya, wika niya. Ngayong panahon, paon tayo sa Jerusalem, mga anak ng tayo pagkakanulo ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayang ibibigay sa mga hintil. Siya ay tutuyain nila, luluran, hagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan at mga anak ni Zebedeo at sabi, Guro, mailingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata pa ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daraanan ko? Opo, tugon nila. Sabi ni Jesus, ang hirap na babatihin ko'y babatihin na ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luglukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kahit pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuring na pinuno ng mga hintil ay siyang pinaka-Panginoon at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tayo na parito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon.